Hello, is this Irina Galvez? Bahagyang napalingon si Irina sa paligid nang marinig ang boses ng babae sa kabilang linya. Nasa gilid siya ng kalsada. Maingay ang mga dumadaang sasakyan at mahinang ilaw mula sa poste. Mabilis siyang gumilid papunta sa isang sirang waiting shed. Opo, ako nga po si Irina Galvez. Sabi niya habang pilit na pinapakalma ang sarili. Okay ma'am, this is from Golden Crest Housemaid Agency. You submitted your resume 2 days ago, correct? Napahawak siya ng mahigpit sa folder na dala niya. Opo, nagpunto po ako dyan nung Lunes. Yes, we reviewed your application. Tumigil ang mundo ni Irina sa ilang segundong katahimikan. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng puso niya. Ito na ba ang matagal niyang hinihintay? Ma'am, may opening po ba? Actually, meron. May client kami naghahanap ng live-in housemaid, private residence. Mataas ang standard ng employer so we need someone disciplined and hardworking. Are you willing? Opo, kahit live-in po okay lang sa akin. Sigurado ka? Hindi ito madali ha? Mahigpit ang employer, may kontrata at may probation period. Opo, kaya ko po. Sabi niya kahit hindi niya alam kung anong eksaktong papasukin niya. Ang mahalaga ay may trabaho. Saglit na natahimik ang babae sa kabilang linya bago muling nagsalita. Alright, initial screening muna bukas 8 a.m. dito sa office. Bring one valid ID and extra copy of your resume. Opo, maraming salamat po. Nandyan po ako bukas. Don't be late. Hindi po. Naputol ang tawag. Sandali siya nakatayo sa waiting shed, hawak ang cellphone na parang biglang naging mahalaga. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya alam kung matutuwa o kakabahan. Di pag-asa pa pala. Bulong niya sa sarili. Maya-maya ay umambon. Hindi siya umalis agad, pinanood ang patak sa semento habang iniisip kung makakaalis na siya sa poder ng tiyahin niya. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng matalim na tingin ni Tita Amita. Bakit gabi ka na naman umuwi? Tanong nito. Nag-apply po ako ulit. Sagot niya habang hinuhubad ang tsinelas. May tumanggap ba? May tumawag po, screening bukas. Housemaid na naman. May bahid ng pangmamaliit sa tono ng tiyahin. Opo. Siguraduhin mong makukuha mo yan ha? Hindi habang buhay ka rito. Hindi na sumagot si Irina. Pumasok siya sa kwarto. Isinara ang pinto at umupo sa kama habang inilalagay ang folder sa tabi niya. Kinabukasan maaga siyang nagising. Halos hindi nakatulog sa kakaisip. Paulit-ulit niyang binasa ang resume. Kahit kabisado na niya. Eksaktong 7:45 a.m., nasa labas na siya ng Golden Crest Housemaid Agency. Isang maliit na opisina sa ikalawang palapag ng lumang gusali. Pagpasok niya, sinalubong siya ng receptionist. Irina Galvez? Tanong nito. Opo. Have a seat, tatawagin ka. Ilang minuto ang lumipas bago siya pinapasok sa isang maliit na silid. Doon niya nakita ang babaeng tumawag sa kanya kagabi. Good morning. Bati nito. Good morning po. Sit down. Umupo siya at iniayos ang sarili. We'll be honest with you. The employer is very private. Isang malaking bahay sa exclusive subdivision. Isa lang ang amo. Single, busy, madalas wala sa bahay. Okay po. Hindi ka pwedeng maging pabaya. Kailangan malinis, tahimik at marunong sumunod sa instructions. May CCTV sa loob ng bahay. Naiintindihan mo? Opo. Sagot niya kahit medyo nanlamig ang sikmura niya. Good. We'll forward your profile. Final interview will be directly with the employer. Kapag tinawagan ka, pumunta ka kagad. Malaki ang sweldo kumpara sa usual placements namin. Magaan ngunit may kaba ang naramdaman ni Irina. Salamat po. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon. Paglabas niya ng agency, hindi niya alam na hindi basta-basta ang private employer. Para sa kanya, sapat ng may maayos na kita. Matagal na niyang gustong bumukod at magsimula ng sarili niyang buhay. Ayaw na niyang manatili sa tiyahin kung saan pakiramdam niya ipabigat siya. Kung papalaring, gusto rin niyang makabalik sa kolehiyo. 1 taon lang ang natapos niya bago mapilitang huminto. Kung ito na yung chance ko, hindi ko pwedeng palampasin. Bulong niya sa sarili. Kinagabihan, nagpakita siya sa matalik niyang kaibigan na si Diana sa paborito nilang tindahan ng kwek-kwek sa kanto. Doon sila madalas mag-usap kapag may problema o magandang balita. Sure ka na?
Tanong ni Diana matapos marinig ang buong kwento. Baka naman halimaw yung amo mo ha? Kaya mataas ang sweldo. Hindi agad sumagot ang dalaga. Pinagmasdan muna niya ang 2 pirasong kwek-kwek sa plastic cup na hawak niya. Unti-unti niyang inikot ang stick sa makapal na orange na butter. Hindi ko rin alam. Pero ano pa ba ang choice ko? Marami. Pwede ka pa namang mag-apply sa iba. Di mo kailangan magmadali. Diana, ilang buwan ako nag-a-apply. Lahat tinatanggihan ako. Ito pa lang yung unang tumawag ulit para sa final interview. Tahimik si Diana. Alam niya ang hirap na pinagdadaanan ng kaibigan niya. Live-in daw? Oo, sa exclusive subdivision pa. Tapos may CCTV pa. Parang ang higpit naman. Mas okay na rin siguro yun. At least malinaw ang rules. Tsaka sabi nila, madalas wala naman daw sa bahay yung amo. Single na lalaki raw? Taas kilay na tanong ni Diana. Oo yata. Sagot ni Irina na bahagyang naiilang. Mas delikado yun ha? Hindi naman siguro. Agency naman na nag-refer. Hindi naman ako basta-basta pupunta kung hindi legal. Kung masungit o kaya manyak. Napailing si Irina. Huwag kang ang ganyan. Seryoso ko, Irina. Wala ka rong kakilala. Mag-isa ka sa bahay ng hindi mo kilalang lalaki. Sandaling natahimik ang dalaga. Alam niyang may punto ang kaibigan. Pero mas nangingibabaw ang pagod at desperasyon sa loob niya. Diana, gusto ko nang umalis sa bahay ni tita. Alam mo naman kung paano ko tratuhin dun eh. Araw-araw na lang may mali ako. Araw-araw may naririnig akong hindi maganda. Bumaba ang tono ni Diana. Alam ko. Kung mataas ang sweldo, makakaipon ako. Kahit 2 taon lang, baka makabalik ako sa pag-aaral. Gusto kong tapusin yung kursong iniwan ko eh. Education pa rin? Oo, hindi ko pa rin binibitiwan yun. Tumingin sa kanya si Diana ng matagal bago ngumiti ng bahagya. Alam mo, ang tigas ng ulo mo. Hindi tigas ng ulo. Kailangan lang. Okay, pero promise mo sa akin, ka-update mo ako lagi. Isan mo sa akin yung address ng bahay. Tsaka kapag may kakaiba, tatawag ka kagad. Oo naman. At kapag halimaw talaga, susugurin ko yan. Napatawa si Irina sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Ikaw talaga? Tinapik ni Diana ang kamay niya. Ingat ka ha. Hindi lahat ng malaking sweldo, magandang oportunidad. Umuwi si Irina na may halong kaba at pag-asa. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Tita Amita na nanonood ng telebisyon. Anong sabi? Tanong nito nang hindi siya tinitingnan. May final interview po. Direct na sa employer. Sagot niya habang maingat na inilalapag ang bag niya sa gilid. Kailan? Hintayin ko raw po yung tawag. Huwag mo sayangin yan ha. Hindi ka pwede maging choosy. Opo, alam ko naman po yun. Dapat lang. Dahil yung mga pinalaman ko sa'yo, dapat mo yung palitan. Nanahimik si Irina. Hindi na bago sa kanya ang mga ganitong salita. Pero sa bawat pagkakataon, may kurot pa rin sa dibdib niya. Hindi kita obligasyon. Tuloy ni Amita, ngayon ay bahagya na siyang nililingon. Kung hindi lang dahil kapatid ko ang nanay mo, matagal na kitang pinabalik kung saan ka galing. Opo. Opo ka lang ng opo. Pero ano na itulong mo? Tubig, kuryente, pagkain, lahat yan may bayad. Akala mo libre? Hindi po. Sagot niya, pilit pinananatiling kalmado ang boses. Kung makuha mo yung trabaho na yan, mabuti. Para naman mabawasan ang gastos ko. Magkano raw ang sweldo? Hindi pa po malinaw. Sasabihin daw po sa final interview. Siguraduhin mong mataas. Live-in ka naman pala. Wala ka ng ibang gagastusin doon. Opo. At kapag sumahod ka na, mag-aabot ka rito. Hindi porkat may trabaho ka na, wala ka ng utang na loob. Unti-unting humigpit ang hawak niya sa strap ng bag niya. Mag-aabot po ako. Hindi mag-aabot lang. Dapat malinaw. Hindi ka pwedeng umalis dito na parang wala kang responsibilidad. Doon siya bahagyang napatingin sa tiyahin. Plano ko po talagang bumukod kapag nakaipon. Bumukod? Bahagyang natawa si Anita, pero wala siyang saya sa tunog nito. Akala mo ganon kadali? Hindi ka pa nga nakakasahod. Hindi ko naman po sinabing agad-agad. Mas mabuti pang magpasalamat ka na lang na may tinutulugan ka pa rito.
Tahimik na tumango si Irina. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo. Kahit anong sabihin niya, mali pa rin siya sa paningin ng tiyahin. Maglinis ka muna sa kusina bago ka matulog. Utos ni Amita. Ibinalik ang atensyon sa telebisyon. Opo. Hindi pa man siya nakakarating sa silid, dumiretso na si Irina sa kusina at tahimik na naghugas ng plato. Maya-maya, tumunog ang sirang cellphone niya na binalutan ng goma. Natigilan siya at pinunasan ang kamay sa lumang t-shirt at tagang lumapit sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang cellphone doon. Unknown number. Agad niyang sinagot. Hello again, Miss Galvez. Pamilyar na boses ng babaeng nakausap niya kanina mula sa agency. Opo, ako po ito. Sagot niya, pilit pinapababa ang kabado sa boses. We've just received confirmation from the employer. He wants to meet you tomorrow. Nanlaki ang mata ni Irina. Tomorrow po? Yes, 10 a.m. sharp. The interview will be held at his residence. Sa bahay po mismo? Yes, the address will be sent to you via text after this call. Don't be late. The employer doesn't like waiting. Opo, hindi po ako malilate. Good. One more thing. Napahigpit ang hawak ni Irina sa cellphone. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri niya. The employer will personally review your profile. Out of all the applicants, ikaw ang pinili niyang i-interview. At maaari mong dalhin na rin ang gamit mo. Po? Yes. After the interview, if everything goes well, you may start immediately. Bukas din po agad? Yes. The employer prefers immediate placement. Sandaling natulala si Irina. Parang masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ma'am, ganun po ba talaga kabilis? The offer is 40,000 pesos monthly, not including benefits, free board and lodging, utilities covered, 1 day off per week. Parang biglang nawala ang ibang tunog sa paligid. 40,000. Halos hindi siya makapagsalita. Are you still there, Miss Galvez? Opo, narito pa po. So please bring your personal belongings. Just essentials for now. The rest can follow. Opo, maraming salamat po. Be there at 10 a.m. sharp. Naputol ang tawag. Matagal na nakatayo si Irina sa kusina. Hawak ng cellphone, hindi pa rin niya lubos maunawaan ang narinig. Pero alam niyang hindi niya dapat tanggihan ang alok. Kinabukasan, alas 9 pa lang ay nasa biyahe na siya. Maigpit ang hawak sa maleta habang nasa taxi. Habang papalapit sa address, nagbago ang paligid. Mas malalapad ang kalsada, mas tahimik, mas malalaki ang bahay. Pagdating sa subdivision, pinahinto ng gwardya ang taxi. Saan po? Tanong nito. Ibinaba ni Irina ang bintana. For interview po, housemaid applicant, ito po yung address. Tiningnan ng gwardya ang papel saka may tinawagan sa intercom. Ilang segundo lang ang lumipas bago ito tumango. Okay, tuloy na. Hawak ng maleta, naglakad siya papunta sa malaking pintuan na may CCTV at electronic doorbell. At ilang segundo lang, bumukas ang gate at lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit. You must be Miss Galvez. Malamig nitong sabi. Opo. Sagot niya, pilit na tuwid ang tindig. Follow me. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Agad niyang napansin ang malinis at modernong interior na marble ang sahig. Mataas ang kisame at malalaking salamin ang bintana. Tahimik ang buong bahay. Wait here. Sabi ng lalaki, itinuro ang isang bahagi ng living area. Opo. Ibinaba niyang maleta at maingat na umupo sa gilid ng sofa. Pinunasan ng pawis sa palda. Maya-maya, may narinig siyang mabagal na yabag mula sa hagdan. Napatingin siya. Isang matangkad na lalaking nakaitim na long sleeve ang bumaba. Seryoso ang mukha nito at diretso ang tingin. Humakbang ito ilang hakbang mula sa kanya. So, you're Irina Galvez. Malamig nitong sabi. Napakagat siya sa labi bago tumayo. Opo. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat ang bawat detalye sa kanya. Do you know who I am? Hindi po. I'm Johan Calderon. Hindi niya agad na-process ang pangalan. Pero halata sa tindig at presensya nito na hindi ito basta-bastang tao. Sit. Utos nito. Uupo siyang muli. Why did you apply for the job? Kailangan ko po ng trabaho. Handa po ako magtrabaho ng maayos. Kahit ano pong ipagawa niyo, gagawin ko.
Can you follow rules? Opo. Asan resume mo? Agad binuksan ni Irina ang sling bag niya. Kinuha ang folder doon at inilabas ang kopya ng resume na ilang linggo na niyang pinapasa. Tumayo siya at lumapit ng 2 hakbang. Eto po, maingat niyang abot. Kinuha ayon ni Johan nang walang anumang salita. Isang mabilis sa sulyap lang ang ginawa nito sa papel na parang hindi man lang talaga binasa. At sa hindi inaasahan, hinawakan nito ang magkabilang gilid ng papel at bigla ay yung pinunit sa gitna. Napunit ang papel sa harap mismo ni Irina. Nanlaki ang mata niya. Sir, hindi siya agad makapagsalita. Ilang segundo siya nakatitig sa 2 piraso ng papel na dahan-dahang bumagsak sa marmol na sahig. Gaano ka desperado magkaroon ng trabaho? Malamig na tanong ni Johan. Napatingin si Irina sa binata. Hindi niya inaasahan ang tanong. Sir, mahinang ulit niya. Tila ba hindi sigurado kung tamang narinig. Simple question. Sabi ni Johan, nakapamulsa ang isang kamay. Gaano ka desperado? Tahimik lang siya. Ramdam niya ang bigat ng tingin nito sa kanya. Hindi iyon simpleng tanong. Parang may sinusukat o lihim na inis sa kanya. Desperado po akong kumita, pero hindi po ko gagawa ng mali. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Johan. Hindi ka gagawa ng mali. Opo. Even if I ask you to do something difficult. Kaya ko po magtrabaho ng mahirap. Pero kung mali po, hindi ko gagawin. Sandaling natahimik ang silid. Parang sinusuri ni Johan kung nagsasabi siya ng totoo. Anong kailangan mo? Sir? Bakit mo kailangan ng 40,000 a month? Napahigpit ang hawak ni Irina sa strap ng bag niya. Gusto ko pong makabukod at mag-ipon para makabalik sa pag-aaral. College? Opo. Anong kurso? Education po. Tinitigan siya ni Johan ng matagal. Walang bakas ng emosyon ang mukha nito, pero tila may iniisip. May utang ka ba? Wala po. May umaasa ba sa'yo? Wala rin po. Ako lang. Pag-isinungaling ng dalaga. Tumango si Johan. Parang may kinukumpirma sa isip. So you're doing this for yourself? Opo. Lumapit ito ng isang hakbang. Hindi sa Irina umatras kahit pakabado. Kung sabihin ko walang day off sa unang buwan, tatanggapin mo? Bahagya siya natigilan pero tumango pa rin. Opo. Kung sabihin ko may mga oras na kailangan na mag-overtime? Opo. Kung sabihin ko may mga bagay na makakita ka rito na hindi mo maiintindihan, pero hindi ka pwedeng magtanong. Napahinto si Irina roon. Ilang segundo siyang natahimik bago sumagot. Kung bahagi po ng trabaho, susundin ko. Pero hindi po ako makikialam nang hindi ko dapat pinapakailaman. Mas lalong tumalim ang tingin ni Johan. Parang may nakita siyang hindi niya inaasahan. Hindi ka mukhang takot. Takot po. Pero mas takot po kung walang marating sa buhay. Tahimik ang sala. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita si Johan. Pick up the pieces. Utos nito, tinutukoy sa pinunit na resume. Agad yumako si Irina at pinulot ang 2 papel. Show it away. Lumakad siya papunta sa basurahan at itinapon ng mga iyon na parang sunod-sunuran. Pagharap niya kay Johan, tuwid ang tindig niya kahit mabilis ang tibok ng puso. You'll start today. But remember this. Once you're inside the house, you don't walk away whenever you want. Bahagyang kumunot ang noo niya. May kontrata po ba, sir? Meron itong bahagyang ngiti pero hindi iyon umabot sa mga mata. Meron. At babasahin mo yun mamaya. Opo. At kung gusto mong hindi kita itapon na parang basurang itinapon mo dyan. Bahagyang ni Johan na itinuro ang basurahan kung saan naroon ang pinunit na resume. Ayusin mong trabaho mo. Hindi agad nakasagot ang dalaga. Diretso ang tingin ng binata. Walang biro sa mga mata. Hindi iyon simpleng babala, kundi paalala kung gaano siya kadaling palitan. Opo. Ilang segundo pa siyang tinitigan ni Johan bago ito tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Irina sa gitna ng malawak na sala. Hindi niya alam kung maiinis o matatakot pero pinili niyang lunukin ang pride niya. Doon ay lumapit si Marco, ang lalaking nakasuot muli. This way. Sumunod si Irina, bitbit ang maleta. Dumaan sila sa mahabang hallway papunta sa likod ng mansyon na mas tahimik at mas simple ang design kumpara sa harap. Ditong staff quarters. Paliwanag ni Marco habang binubuksan ng isang pinto. Hindi iyon kasing laki ng mga silid sa harap,
pero maayos at malinis. May single bed, maliit na cabinet, study table at sariling banyo. Dito ka muna. May schedule ko ng 6 a.m. Ikaw sa general cleaning ng mga main floor at saka laundry. May gardener at driver, kaya hindi mo na kailangan pakialaman yun. Opo. Sir is very particular. Ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng paulit-ulit ang tanong. At higit sa lahat, ayaw niya ng palpak. Opo. Kapag may kailangan niya, dumaan ka muna sa akin. Pero kung personal ang utos niya, siya masusunod. Tumango siya. May kontrata kang pipirmahan mamaya. Basahin mo mabuti. Opo. Pagkaalis ni Marco, naiwan siya mag-isa sa maliit na silid. Ibinaba niya ang maleta sa kama at naupo. Ngayon lang niya tuluyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Malaki ang bahay at sweldo, pero mas malaki ang pressure. Naalala niya ang sinabi ni Johan. Hindi ako basura. Mahina niyang sabi sa sarili. Hindi ako papayag na tratuhin ako ng ganun. Samantala, Nandyan na siya. Nahanap mo talaga. tanong ni Andrew, pinsan ni Johan. Nasa pribadong opisina sila sa ikatlong palapag. Sarado ang pinto. Tahimik maliban sa tunog ng yelo sa baso. Hindi agad nagsalita si Johan. Dahan-dahan siyang uminom sa kaniluwagan ang necktie na tila sumasakal sa leeg niya. Nandito na siya. Malamig niyang sagot. Sigurado ka ba dyan? Baka nagkakamali ka lang ng tao. Hindi ako nagkakamali. Irina Galvez. Anak ni Ramon Galvez. Ilang segundo ring natahimik si Andrew bago siya napabuntong hininga. Johan, matagal na yun. Hindi para sa akin. Mabilis na putol ng binata. Ibinaba niya ang baso sa mesa nang may bahagyan diin. Habang buhay na kulong ang hatol. Hindi pa ba sapat yun? Sapat ah. Napangiti si Johan pero walang saya sa mga mata niya. Patay ang mga magulang ko, Andrew. Isang gabi lang siya nagkamali. Pero ako, habang buhay kong dala yun. Walang kasalanan ng anak niya. Alam ko. Kung alam mo pala, bakit mo dinamay? Hindi agad sumagot si Johan. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Kita mula roon ang ilaw ng bahagi ng staff quarters. Gusto kong makita kung anong pakiramdam ng mawalan. Kung anong pakiramdam na kontroladong lahat na nangyayari sa'yo. Napailing si Andrew. Delikado yung iniisip mo. Wala akong balak saktan siya. Gusto ko lang maramdaman na may kapalit ang lahat. Anong kapalit? Trabaho bilang housemaid. Di mo kailangan bumabasta ganito. Hindi tungkol sa pera. Gusto kong makita kung hanggang saan siya. Kung kamukha ba siya ng ama niya. Anong ibig mo sabihin? Kung mayabang, pabaya, walang pakialam sa mga tao masasagasaan niya. Kung hindi, tahimik si Johan. At kung hindi siya ganun, ulit ni Andrew. Ilang segundo ang lumipas bago siya sumagot. Then I'll decide what to do next. At doon pinatay ni Johan ang tawag at muling nilunod ang sarili sa alak. Dahil kung di gagawin iyon, ay buong gabing gising na gising o di kaya naman kapag hindi siya umiinom ng sleeping pills. Kinabukasan, agad lumabas si Irina para maghanda ng agahan. Wala siyang gabay kaya nagpa siya siyang kumilos. Bahala na. Bulong niya. Nagluto siya ng simpleng almusal, garlic rice, scrambled eggs at tapa mula sa freezer. Naghanda rin siya ng prutas at kape. Tahimik siyang kumikilos, sanay sa gawaing bahay. Malinis ang kusina pero tila walang buhay na parang bihirang gamitin. Siguro busy talaga siya. Eksaktong 6:30, narinig niya ang mabagal na yabag mula sa hagdan. Saglit siyang napahinto bago ipinagpatuloy ang pag-aayos ng mesa. Pagpasok ni Johan, maayos ang itsura pero halatang kulang sa tulog, na medyo namumula ang mga mata. Natigilan ito sa nakahandang pagkain. What is this? Breakfast po. Wala po kasing nakalagay sa listahan, kaya nagdesisyon na lang po ako. Lumapit si Johan sa mesa at tinignan ang mga pagkain. You decided? Opo, kasi naisip kong baka gusto niyong kumain bago umalis. Tingin mo, kakainin ko yung ganyang klase ng pagkain. Parang biglang bumigat ang hangin sa dining area. Napayok ko si Irina. Kung hindi niyo po gusto, pwede kong pumalitan. Hindi ka ba tinuruan ng agency kung ano dapat ihain? Wala po silang binigay na specific list. Sinabi lang po na kayo raw po yung masusunod. Exactly. Napahigpit ang hawak ni Irina sa apron na suot niya.
Pasensya na po kung nagdesisyon ako ng hindi nagtatanong. Hindi ako kumakain ng mamantikang pagkain sa umaga. At hindi ako umiinom ng instant coffee. Napatingin si Irina sa tasa. Freshly brewed po yan, hindi po instant. Saglit na natahimik si Johan. Bahagyan nitong iniangat ang tasa at inamoy ang kape. Totoong brewed. Kahit na. Malamig nitong sagot habang ibinabalik ang tasa sa mesa. Hindi ako umiinom ng kape. Itapon mo to lahat. Hindi ito nagdalawang isip. Ano po? Hindi napigilan ni Irina. Dapat ko bang ulitin? Diretso ang tingin ni Johan sa kanya. Ibinaba ng dalaga ang tingin sa marmol na sahig. Hindi niya alam kung bakit pero pakaramdam niya may galit itong nakatuon sa kanya. Galit na hindi niya maintindihan. Sayang po kasi, tsaka naghirap po akong iluto yan. Mahina ngunit malinaw niyang sabi. Tahimik ang buong dining area. Unti-unting tumigas ang ekspresyon ni Johan. Are you questioning my order? Malamig nitong tanong. Hindi po. Sinasabi ko lang po na... Na ano? Putol ni Johan. Napahigpit ang hawak ni Irina sa gilid ng mesa. Na pwede ko naman pong kainin na lang kaysa itapon. Bakit? Ginugutom ba kita rito? Tanong ni Johan habang nagtaas ng isang kilay. Diretso ang tingin nito sa dalaga na may kakaibang kuryosidad. Parang sinusubok kung hanggang saan siya matatakot. Hindi naman sa ganun. Hindi naman po sa ganun. Nagmamadali si Irina na sagot. Sinasabi ko lang po na sayang at maraming nagugutom. Ako nga po halos sardinas lang kinakain ko araw-araw. Minsan wala pa. Hindi alam ni Irina kung bakit niya nasabi iyon. Marahil sa kaba o sa pagod sa kakalunok ng salita. Nagtaas ng kilay si Johan at bahagyang napakunot ang noo. Sinong tao mabubuhay sa sardinas? Ako po. Diretso si Irina na sagot. Kaya naman po. Sanay na. Tahimik ang ilang segundo. Tinitigan lang siya ni Johan. Parang hindi inaasahan ang sagot. Sanay ka sa ganun? Opo. Why? Napayoko si Irina sandali bago sumagot. Hindi naman po palaging may pera. Kaya kung anong meron, doon na lang. Wala kang ibang makain? Meron naman po minsan. Pero mas madalas sa dinas o kaya noodles. Muling natahimik ang paligid. Hindi na nakataas ang kilay ni Johan. Sa halip, mas tumalim ang titig nito. Ngunit iba na ang tono. So you're telling me that you think this... Tinuro ni Johan ang mga pagkain na kakain kanina. Is a luxury? Hindi naman po sa ganon. Normal lang po sa amin. Sa inyo? Opo. Huminga ng malalim si Johan at tumalikod na sana. Ngunit muling nagsalita kaya napahinto siya. Listen carefully. Sabi niya habang nakatalikod pa rin. Hindi kita kinuha rito para kaawaan. Opo. At lalong hindi kita kinuha para ikumpara ang buhay mo sa buhay ko. Opo. Kung may pagkain sa mesa at sinabi kong itapon, itatapon. Hindi dahil may nagugutom sa labas, ay babaguhin ko ang sistema ko dito sa loob. Tahimik si Irina. Naiintindihan niya ang punto kahit masakit ang paraan ng pagkakasabi. Pero... Bahagyang huminto si Johan bago muling nagsalita. Kung gutom ka, you eat. Hindi mo kailangan magpaalam para kainin ng para sa staff. Nagulat si Irina roon. Mahiwalay na pagkain ng staff. Hindi ka mabubuhay sa sardinas habang nandito ka. Opo. Doon muling humarap ang binata. At wag mong gamitin ng awa para kontrahin ang utos ko. Hindi ko po sinasadya. I know. Ilang segundo si Johan at Irina na nagkatitigan. Clean this up. Opo. Agad kumilos ang dalaga matapos magsalita si Johan at lumakad palayo. Tahimik siya nagligpit ng mesa at inakalang hindi na ito kakain. Ngunit, bago siya matapos, nagulat siya nang biglang bumalik si Johan at tumigil sa harapan niya. I changed my mind. Napatingin siya at naguguluhan. Kakain pala ako. Po, hindi na iproseso agad ni Irina ang sinabi ng binata. Hindi alam ni Johan kung bakit, pero kusang bumalik ang mga paa niya sa mesa at umupo muli. Hindi naman niya tipo yung mga pagkain na kahain. Hindi iyon ang nakasanayan niya. Pero may kung ano nagtulak sa kanya para bumalik. Talaga po? Gusto niyo po ba magluto ulit ako? Hindi na. Ito na kakainin ko. Yung hinanda mo. Sige po kung yun ang gusto niyo, sir.
Anya at muling inayos ang pagkain sa hapag. Tahimik na kumuha ng kutsara si Johan at sumubo ng tapa. Mabagal siyang ngumanga, parang sinusuri ang lasa. Hindi nagsalita si Irina. Nakatingin lang siya sa mesa. Why are you looking at me like that? Hindi po. Mabilis niyang sagot at yumuko. Sit. Po, Sit down. dahan-dahan siyang umupo sa kabilang upuan. Muli itong sumubo ng kanin at itlog. Hindi to ganun kasama. Sabi nito matapos lunukin. Bahagyang napataas ang tingin ni Irina. Salamat po. Hindi siya sinagot ni Johan. Ilang sandali pa itong kumain bago nagsalita. You said you live on sardines. Opo, From now on, you eat properly. po, Kasama sa sweldo mo ang maayos na pagkain. Hindi kita binabayaran para manghina. sabi ni Johan habang patuloy nang umunguya. Tahimik ang dalaga sa loob ng ilang segundo. Hindi niya inaasahan ang sinabi nito. At wala ka bang kayang sabihin kundi po at opo? Dagdag ni Johan, hindi pa rin siya tinitingnan. Bahagyang natigilan si Irina. Pasensya na po. Napahinto siya kaya bahagyang tumaas ang kilay ni Johan. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita ng mas maingat na. Hindi po ako sanay makipag-usap ng basta-basta sa amo. Hindi kita tinatanong sa tungkol sa nakasanayan mo. I'm asking if you can hold a conversation. Kumunot ang noon ni Irina, pero pinili niyang sumagot ng maayos. Kaya ko naman po. Then do it. Tahimik siyang napalunok. Salamat sa sinabi niyo kanina tungkol sa pagkain. Saglit na natigilan si Johan sa pagnguya at pinagbasda ng dalaga. Sa hindi niya maipaliwanag, may kung anong humigpit sa dibdib niya. Taon niya itong pinabantayan, bawat galaw, detalye ng buhay nito. Ilang beses niyang inisip kung anong gagawin kapag makaharap na niya ang anak ng lalaking sumira sa kanyang pamilya. Ngayon, narito na ito. Sa loob ng bahay niya, nasa ilalim ng kontrol niya. Malinaw ang plano, pahirapan, iparamdam ang magkawala. Pero bakit tila may pumipigil? Finish your tasks. Maikli niyang sabi bago tumayo. Oh, sige. Sagot ni Irina. Mabilis na naitama ang sariling salita. Hindi na lumingon si Johan. Pakaramdam niya ibabalik siya sa hapag kapag ginawa iyon. Pagpasok niya sa law firm, agad siyang sinalubong ng mga empleyado. Good morning, Attorney Calderon. Tumangulang siya. Iba ang oras niya rito. Mas matigas at kontrolado. Walang bakas na pag-aalinlangan. Pagdating sa conference room, naroon ang assistant niyang si Lara. May hawak na folder. How's the report about Mr. Avenida? Diretsyong tanong ni Johan habang inaalis ang coat at isinasabit iyon sa upuan. Compiled na po, sir. Sagot ni Lara at iniabot ang makapal na folder. Financial records, witness statements, pati yung CCTV copy, nakuha na rin. Pinuksan ni Johan ang folder at mabilis na sinuri ang mga dokumento. Status of settlement. Hindi pa rin po pumapayag ang kampo nila. Gusto nilang idaan sa trial. Bahagyang napangiti si Johan, pero hindi iyon mabait ng ngiti. Good. Sir? I want it in court. Tumango si Lara. Yes, sir. Isinara ni Johan ang folder at sumandal sa upuan. Set the hearing prep tomorrow afternoon. I want everything airtight. Yes, sir. Pagkaalis ng assistant, naiwan siya mag-isa sa opisina. Sandali siyang napatingin sa salamin sa likod ng mesa niya. Attorney Johan Calderon. Feared in court, respected in business. At tila lahat ng bagay ay kontrolado. Pero kaninang umaga, sa simpleng usapan tungkol sa pagkain, muntik siyang nawalan ng kontrol sa sariling emosyon. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng mesa. This changes nothing. Mahina niyang sabi sa sarili. Ngunit tuwing sinusubukan ni Johan na mag-focus sa trabaho, kusang pumapasok sa isip niya si Irina at hindi niya maintindihan kung bakit tila siya kinakapos ng hininga. Galit ang dapat nangingibabaw, hindi pag-aalinlangan. Habang lumilipas na mga oras at araw, mas lalo siya naiirita, hindi kay Irina kundi sa sarili niya. Samantala, limitado lang na dapat mong linisin sa loob, Irina. Sabi ni Marco habang naglalakad sila sa hallway papunta sa pribadong bahagi ng mansyon. Attorney Calderon is particular about his space and doesn't appreciate changes being made to his room. Okay po. Gagawin ko po yon. Sagot ni Irina, hawak ang cleaning caddy na may lamang mga panlinis at microfiber cloth. Makinig ka ng mabuti. Dagdag ni Marco, tumigil sa harap ng isang malaking pinto.
Ang kwarto ni Sir. Papasok ka lang kapag wala siya. Hindi mo gagalawin ang desk niya. Hindi mo bubuksan ng drawers. Hindi mo gagalawin ng files. Opo. Ang lilinisin mo lang ay sahig, banyo at ang kama. Straighten the sheets. That's it. Opo. At higit sa lahat, huwag kang mag-uusisa. Napatingin si Irina sa lalaki na medyo nagtataka. Hindi po ako mausisa. Good. Dahil kapag may nakita kang hindi mo maiintindihan, hindi mo yung trabaho. Opo. Iniabot ni Marco ang access card. Gamitin mo to kapag wala siya. Pero kapag nasa loob siya, huwag kang papasok ng hindi tinatawag. Opo. Pag-alis ni Marco, naiwan si Irina sa harap ng kwarto ni Johan. Huminga siya ng malalim bago ginamit ang access card. Pagbukas ng pinto, bumungad ang malinis at maayos na silid. Malaki ang kama, minimal ang disenyo. Puro dark tones, may bookshelf at work desk malapit sa bintana. Tahimik ang silid. Dahan-dahan siyang pumasok at isinara ang pinto. Linisin lang, walang gagalawin. Paalala niya sa sarili. Sinimulan niya sa pag-aayos ng kama. Maingat niyang hinila ang kumot at inayos ang mga unan. Habang ginagawa iyon, napansin niya ang maliit na bote sa bedside table. Sleeping pills. Saglit siyang natigilan. Naalala niya ang bahagyang pamumula ng mata ni Johan noong umaga. Hindi ko trabaho ang mangialam. Mahina niyang sabi ulit sa sarili. Ibinaba niya ang tingin at nagsimulang mag-vacuum. Paglapit sa desk, napansin niyang may frame na nakatagilid. Hindi niya agad pinansin, pero habang nililinis ang mesa, tuluyan itong natumba at bumagsak. Agad siyang napayuko upang pulutin iyon. Isang lumang litrato. Isang larawan ng pamilya ang nakapaskil doon at agad niyang namukaan si Johan sa gitna nito na nakangiti ng sagad. Tila walang anumang dinadala sa dibdib. Sa kanyang tabi ay isang mag-asawa na marahil ay kanyang mga magulang. Kapwa rin nakangiting puno ng saya habang nakaharap sa kamera. Hindi niya alam kung bakit pero ramdam niyang mahalaga iyon. Bago pa niya tuluyang maitayo ang frame, may narinig siyang malamig na boses mula sa pintuan. Who told you to touch that? Napatigil si Irina at dahan-dahan siyang tumingin sa likod. Nakatayo si Johan sa pintuan. Seryoso ang muka, mas madilim ang mga mata kaysa dati. Sir, nahulog po. Pupulutin ko lang sana. Ilang segundo siyang tinitigan ni Johan bago ito lumapit. Inagaw nito ang frame mula sa kamay niya at ibinalik sa mesa. I said don't touch my things. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Pasensya. Papakalang tawa ni Johan. Sa isang iglap, hindi na ang frame ang nakita niya, kundi ang pamilyar na mukha ng lalaking bumangga sa sasakyan ng mga magulang niya. Ang parehong paghingi ng tawad. Ang parehong nanginginig na boses sa korte. Kung ang lahat ang nadadaan sa sorry at pasensya, may babalik ba niya ng buhay nang nawala? Napatigil si Irina. Hindi niya agad naintindihan ang tinutukoy nito. Sir? Mahinang tawag niya. Alam mo ba kung ilang beses ko narinig ang salitang sorry? Alam mo ba kung ano pakaramdam na marinig yun? Habang nakahiga sa kabaong ang mga magulang mo. Nanlamig ang likod ni Irina. Hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi po. Humakbang si Johan palapit at doon halos lamunin ng bulto ni Johan ang maliit na si Irina. Sorry won't fix anything. Sorry is useless. Ilang segundo silang magkalapit, sapat para maramdaman ng dalaga ang bigat ng presensya nito. Kung may nagawa man po kong mali, hindi ko po sinasadya. Nahulog po kasi yung frame. Doon tila bumalik sa realidad si Johan nang makita ang pagkislap ng mga mata ni Irina na parang pinapaalala sa kanya na huwag magbakain sa matinding galit. Get out. Madiin na sambit ni Johan. Napakagat ng ibabang labi si Irina bago ibinaba ang tingin. Opo, pasensya na po sir. Hindi na siya nagtanong. Mabilis siyang tumalikod at lumabas. Maingat na isinara ang pinto. Pagkasara nito, naiwan si Johan sa gitna ng kwarto at napahawak sa noo at mariing pumikit. Control yourself. Mahina niyang sabi sa sarili. Hindi si Irina ang kaaway niya. Hindi ito ang nasa manibela nung gabing iyon. Pero bakit tuwing nakakita niyang apelyido nito, parang bumabalik lahat. Samantala sa labas ng kwarto, sandaling huminto si Irina sa hallway. Ramdam pa rin niya ang bigat ng eksena. Hindi niya maintindihan ang sinabi ni Johan tungkol sa buhay na nawala. Pero malinaw sa kanya na may malalim itong pinanggagalingan. Hindi ko naman sinasadya. Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili bago bumalik sa trabaho. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot.
Hindi siya pwedeng magkamali ulit. Akma maglalakad na sana siya nang maramdaman ng hapdi sa kanang kamay kaya't napahinto siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at nakita ang manipis na hiwa sa gilid ng daliri. May dugong unti-unting umaagos pababa. Ha? Siguro nang bumagsak ang frame kanina, may nabasag na maliit na bahagi ng salamin na hindi niya napansin. Hindi naman malalim ang sugat, pero tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo. Mabilis siyang lumakad papunta sa banyo ng staff quarters. Binuksan niya ang gripo at inilagay ang daliri sa ilalim ng malamig na tubig. Napangiwi siya. Tanga ko naman. Habang hinahanap niya ang maliit niyang first aid kit sa cleaning caddy, hindi niya napansin ang pagbukas ng pinto sa dulo ng hallway. Why is there blood on the floor? Napalingon siya. Nakatayo si Johan sa ilang hakbang ang layo. Nakatingin sa patak ng dugo sa puting marmol. Nagmamadali siyang pinunasan ng sahig gamit ang tela. May maliit lang pong sugat. Nahulog ko po kasi yung frame kanina. Lumapit si Johan at mabilis ang hakbang kaysa dati. Show me. Hindi na po kailangan. I said show me. Wala siyang nagawa kundi iunat ang kamay. Tahimik na nanintigan ni Johan ang hiwa sa daliri niya. Hindi malalim pero malinaw ang pulang guhit. Where's the glass? Hindi ko po alam kung may nabasag. Hindi ko po napansin. Napatingin si Johan sa sahig. Saka sa loob ng kwarto niya na bahagyang nakaawang pa ang pinto. Stay here. Po? Don't move. Mabilis itong bumalik sa loob ng silid at ilang sandali lumabas na may hawak na maliit na piraso ng salamin. It was chipped. Tahimik si Irina. Hawak pa rin ang kamay niya. Hindi niya maintindihan, ngunit puno ng pag-aalala ang itsura ngayon ng binata. Why didn't you say you were hurt? Tanong ni Johan nang bumalik ang tingin sa dalaga. Hindi naman po malalim. That's not the point. Kukunin kong first aid kit. May dala po ako. Not yours. Mine. Ilang minuto lang at bumalik si Johan dala ang mas kumpletong first aid kit. Sit. Napaupo si Irina sa maliit na bangko sa hallway. Tahimik. Lumuhod si Johan sa harap niya nang hindi nagsasalita at maingat na hinawakan ang kamay niya. Nanlamig ang katawan ni Irina sa biglaang paglapit. Nalinis ito ang sugat gamit ang antiseptic. Napangiwi siya. Does it hurt? Tanong nito nang hindi tumitingin sa kanya. Konti lang. Next time, speak up. Opo. Bahagyang napahinto si Johan at tumingin sa dalaga. You're bleeding and you still say opo. Hindi napigilan ni Irina na mapakurap at mapatitig sa mukha ng binata. Hindi niya alam kung bakit, pero sa kabila ng matigas nitong ugali, tila may bahagyang pagbabago sa tono nito ngayon. Ngunit si Johan ang unang umiwas ng tingin. Sa tuwing nagtatagpo ang mga mata nila, bumabalik na naman ang pakiramdam na ilang linggo na niyang pilit nilalabanan. Isang kakaibang bigat sa dibdib. Parang may kung anong humihila sa kanya na hindi niya maintindihan. At ayaw niyang harapin yon. Huwag mo kong titigan na para bang high school crush mo ako. Ani Johan habang ipinagpapatuloy ang paglilinis sa daliri ng dalaga. Napakarap muli si Irina. Hindi po ganon. Good. Putol ni Johan agad. Napapuntong hininga siya, bahagyang napailing. Hindi ko po kayo crush. Bahagyang tumigil ang kamay ni Johan sa paglalagay ng antiseptic. Excuse me? Hindi po kayo ang type ko. Dagdag pa niya. Diretso ang tono kahit halatang naiilag. Doon lang tuluyang nag-angat ng tingin si Johan. Wow. Hindi ko po sinasadya maging bastos. Sinasagot ko lang po yung sinabi ninyo. Really? Ani Johan habang tinatapos ang benda sa daliri na Irina. Ikaw ang unang empleyado nagsabi niyan sa akin. Hindi niya alam kung may halong biro iyon o seryoso. Mas mabuti na pong malinaw para wala pong misunderstanding. Sandaling natahimik si Johan bago marahang tumayo. Tiningnan niya ang maliit na benda sa daliri ng dalaga. Pagkatapos ay sa mukha nito. You talk more than I expected. Hindi niyo po kasi gusto kapag opo lang ako. Bahagyang napalingon si Johan sa gilid. Halos mapangiti, ngunit agad ding pinigilan ang sarili. At ano naman ang tipo mong lalaki kung ganun? Tanong niya habang bahagyang itinagilid ang ulo at nakatingin sa dalaga. May boyfriend ka ba? Nagulat si Irina sa tanong. Halatang hindi niya inaasahan na mapupunta roon ang usapan. Wala po. Ay, oo, wala nga. Tumaas ang isang kilay ni Johan. You almost said po again. Bahagyang napahiya ang dalaga at napangiti ng pilit. Sanay lang.
Hindi agad nagsalita si Johan. Nakapamulsa ang isang kamay niya habang pinagmamasdan si Irina. So, wala kang boyfriend? Wala. Never had one? Wala ring oras. Or walang may gusto? Napakurap siya sa diretsyo nitong tanong. Hindi ko na po. Agad ni Irina kinagat ang dila niya nang masabi na naman niya ang po. Hindi ko na iniisip yon. Bahagyang napangiti ang binata pero hindi malinaw kung nanunukso o simpleng nag-oobserba. You're young. People usually think about that. Hindi lahat. May ibang inuuna. Like surviving on sardines. Sabi ni Johan, bahagyang mapait ang tono. Oo, kapag ganun ang buhay mo, hindi mo na iniisip kung may boyfriend ka o wala. Hindi agad nakasagot si Johan. Tinitigan lang niya ang dalaga. Parang sinusukat ang bawat salita nito. And the type of man you like? Bakit niyo po tinatanong? Curiosity. Tahimik si Irina ng ilang segundo bago sumagot. Simple lang. Define simple. Yung hindi naninigaw kapag galit. At hindi ginagawang mahirap ang mga bagay na pwede namang maging maayos. Natahimik si Johan. Hindi niya alam kung sinasadya ba yun ni Irina o hindi. Pero parang may kung anong tinamaan sa kanya. Sounds boring. Masabuti na pong boring kaysa magulo. Tahimik sila nagkatitigan ng ilang segundo. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Johan at tumalikod. Akma maglalakad na sana siya papasok ng kwarto nang bigla siya nagsalita muli. Hindi mo ba tatanungin ang tipo ko? Napahinto sa Irina, tila hindi siya makapaniwala sa narinig na iyon. Po? Halos automatikong lumabas sa bibig niya bago niya napigilan ang sarili. Bahagya siya napakamot sa gilid ng ulo, halatang naiilang. Hindi ko po naisip itanong. Why not? Tanong ni Johan, bahagyang lumingon kay Irina. Hindi ko naman iniisip na mahalaga yun. Tumaas ang kilay ng binata. Hindi mahalagang preferences ng boss mo. Hindi naman po sa ganon. Hindi naman po akong dinedate nyo eh. Ilang segundo ring natahimik si Johan bago bahagyang napailing. You're surprisingly direct. Sinabi niyo po kasi magsalita ako. Kung ganun, tanungin mo ako. Napakurap si Irina. Ano pong itatanong ko? Napabuntong hininga si Johan at humarap muli sa inosenteng dalaga. Anything? Anything? Didn't you say I should talk more instead of hearing opo all the time? Napaisip si Irina, halatang hindi siya sanay magtanong sa amo. Okay. May girlfriend po ba kayo? Bagagyang nag-angat ng tilay si Johan. Straight to the question? Hindi ko po alam kung ano pang pwede kong itanong eh. No. Wala. Wala. Never? Meron dati. Sagot niya sa kabahagyang umiwas ng tingin. But not anymore. Hindi na nag-usisa pa si Irina tungkol doon. Ano naman pong tipo niyo? Didn't you hear earlier? Quiet, obedient, someone who doesn't argue. Parang empleyado pa rin ang description. Maybe. Tapos Ano? may iba po huwang qualities. Sandaling nag-isip si Johan bago sumagot. Someone who doesn't look at me like they're afraid. Tahimik muli si Irina at tila nag-iisip. Halos lahat po ng tao natatakot sa inyo. Are you? Hindi po. Liar. Kinakabahan lang. Tumikim si Johan sandali bago tumango ng bahagya. That's honest enough. Napatingin ang dalaga sa kanya. Pwede po ba ako magtanong ulit? Go ahead. Bakit niyo po ko tinanggap agad? Ilang segundo ring natahimik si Johan. Hindi niya inaasahan na iyon ang itatanong nito. Because you needed the job. Marami rin po nangangailangan ng trabaho. True. Pero kung pinili niyo, hindi agad sumagot si Johan. Sa loob ng ilang segundo, parang may mabigat na hangin sa pagitan nila. Let's just say, I was curious. Tungkol sa? About you. Hindi agad nakaimik si Irina na may kakaibang tono sa sagot. Ilang segundo ang lumipas bago tumango si Johan at itinuro ang cleaning cart. Finish your work. Okay. Doon tuluyang tumalikod ang dalaga at itinulak ang cleaning cart palayo sa pintuan. Tahimik na nagsara ang pinto sa likuran niya. Naiwan siyang mag-isa sa hallway. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang pintig ng puso niya. Para bang may kung anong nangyari sa usapan nila na hindi niya maipaliwanag.
Huminto siya sandali sa gitna ng koridor at napahawak sa dibdib niya. Ang weird naman. Pakiramdam niya kanina, hindi lang siya basta kinakausap ni Johan. Parang may kung anong gusto itong sabihin na hindi niya tuluyang nilalabas. At yun ang lalong nagpagulo sa isip niya. Imposible yun. Ani Irina habang napapailing. Napatingin siya sa band-aid na nakabalot sa hinlalaki niya. Ang mismong benda na si Johan ang naglagay. Bahagyan niyang hinawakan yon gamit ang kabilang kamay. Hindi siyang tipo ko. At malabo na magustuhan ko siya. Napabuntong hininga siya. Masungit, bossy, at parang laging galit. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad habang tinutulak ang card. Hindi talaga. Pero kahit ganun ang sinasabi niya sa sarili, hindi niya maalis sa isip ang sandaling hinawakan ni Johan ang kamay niya habang nilalagyan ng benda ang sugat. Kung gaano ito kaingat, kung gaano katahimik, at kung paano ito umiiwas ng tingin nang bagtagpo ang mga mata nila. Napaining siya. Pilit itinataboy ang mga iniisip. Focus sa trabaho, Irina. Pagsapit ng gabi, nagtungo siya sa kusina para magluto. Ngunit natigilan nang makita si Johan na naroon na, abala at halos tapos na. Sa harapan ng kalan, nakatayo ang binata, na nakatiklop ang manggas hanggang siko, hawak ng sandok habang inihalo ang niluluto. Nagluto po kayo, sir? Agad siyang lumapit, halos nang mamadaling kunin ang sandok sa kamay ni Johan. Ako na po dyan, dapat ako pong gumagawa niyan eh. Pero hindi agad bumitaw si Johan sa sandok. Sa halip, saglit siyang napatingin sa kamay kung saan nakalapat ang kamay ni Irina sa ibabaw ng kanya. Sandaling natigil ang paghalo niya sa kawali. Medyo mainit ang kusina, pero mas naramdaman niya ang init ng palad na nakapatong sa kamay niya. Napansin din ni Irina iyon, kaya agad siya napaatras na parang napaso. Pasensya po, hindi ko po sinasadya. Hindi agad nagsalita si Johan. Ilang segundo niyang tiningnan ang kamay niya bago muling hinawakan ng sandok at tinuloy ang paghalo. Relax. Pero trabaho ko po. I know. Kung makita kayo ni Marco, Then I'll see that I'm cooking. sagot ni Johan. Tahimik si Irina sandali. Napatingin siya sa kawali at doon kita niya ang isang putahe na hindi niya inaasahang iluluto ng binata. Adobo? Problem? Hindi naman po. Then stop looking at it like it's a crime scene. Napahiya si Irina at napangiti ng bahagya. Hindi ko lang po inaasahan. Why? Akala ko po hindi kayo marunong magluto eh. Bahagyang napataas ang kilay ng binata. Wow. Hindi po sa ganon. I lived alone for years. Of course, I know how to cook. Ani Irina habang pinagmamasdan ang kawali. Ang swerte na magiging asawa niyo kung ganon. Saglit na tumigil ang kamay ni Johan sa paghahalo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok at napatingin kay Irina. Lucky? Opo. Why? Hindi naman lahat ng lalaki marunong magluto eh. Tsaka mukhang kaya niyo pong alagaan ang sarili niyo. Hindi agad sumagot si Johan. Tinitigan lang niya ang dalaga na parang may iniisip. Interesting. Bakit po? Because you're assuming someone would marry me. Bakit naman po hindi? Bahagyang napangiti si Johan pero hindi iyon umabot sa mata niya. You don't know much about me. Hindi naman po kailangan. Really? Kung mabait po kayo sa magiging asawa niyo, sapat na siguro yun. Sandaling natahimik si Johan. Hindi niya ipinagpatuloy ang paghahalo. Nakatingin lang siya sa kumukulong sabaw, tila may malalim na iniisip. May gusto akong babae. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sandok sa gilid ng kawali. At tingin ko, hindi yun maaari. Napahinto si Irina sa pagkuha ng plato mula sa kabinet. Mahinang tugon niya, hindi sigurado kung anong dapat sabihin. Sandali niyang pinag-isipan ang sinabi ng binata. Bakit naman po? Because sometimes, things are complicated. May boyfriend po ba siya? Bahagyang natawa si Johan. You're very curious. Hindi naman po, sinagot ko lang po yung sinabi niyo. Hindi yun tungkol sa boyfriend. Mas complicated. Napaisip siya. Magkaiba po ba kayo ng mundo? Something like that. Kung ganon, sabi ni Irina habang inilalagay ang plato sa mesa. Baka hindi pa lang po tamang oras. Bahagyang kumunot ang noo ni Johan. Or maybe, iniisip niyo lang na imposible kahit hindi pa naman. Tahimik ang kusina. Hindi inaasahan ni Johan ang sagot na iyon. And you know this.
How? Hindi ko po alam. Pero kung gusto niyo po talaga yung tao, hindi niyo agad sasabihin na imposible. Saglit silang nagkatitigan. May kung anong seryosong bigat sa mga mata ni Johan na hindi niya maipaliwanag. Trust me. In this case, it is. Ganon niyo po siya kagusto? More than I should. Hindi alam ni Irina kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya na sasagot na iyon. She's my first love. May first love kayo? Bahagyang napataas ang kilay ni Johan at tumingin sa kanya. Why? Hindi pa ako pwede magkaroon ng first love. Hindi kasi... Bitinawi ka ni Irina. Napahinto siya sandali, tingnan nagdadalawang isip kung itutuloy ba ang sasabihin. Kasi sa itsura mong yan... May what? Sa itsura niyo pong yan, parang hindi kayo yung tipo na unang beses lang nagmahal. Napahinto si Johan. So what type did I look like? Tanong niya, may bahagyang interes sa boses. Nagkalangan si Irina, pero dahil sinabi nitong magsalita siya, pinilit niyang maging diretso. Parang sanay na po kayo. Sanay? Sa mga babae. Dagdag niya sabay iwas ng tingin sa kawali. Mukhang marami nagkakagusto sa inyo. Kung marami nagkakagusto sa akin, kabilang ka ba doon? Hindi po. Mabilis na sagot ni Irina. Hindi po ganun yung ibig ko sabihin. Tumaas ang isang kilay ni Johan at pinagmamasdan ang reaksyon ng dalaga. Relax. I just asked. Pero hindi po talaga. Depensa agad ni Irina. Halatang namumula na ang muka. Ibig ko lang po sabihin, marami siguro nagkakagusto sa inyo kasi... Because? Kasi mayaman kayo. Sabi ni Irina sa huli sabay iwas ng tingin. Tahimik ang binata ng ilang segundo. That's your answer? Oo, yun nga. And nothing else? Nag-alangan ang dalaga. Kaya po nagsabi na wag akong mag-assume. Bahagyang napangiti si Johan sa gilid, pero hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa dalaga. So you're saying women like me because I'm rich? Hindi lang po dahil doon. Siguro dahil maayos kayong manamit, successful at... Napahinto ulit si Irina. At ano? At gwapo kayo. Mabilis niyang sinabi bago siya mapigilan. Tahimik ang kusina. Ilang segundo ring walang nagsalita. Bahagyang napangisi si Johan. So you noticed? Napapikit si Irina saglit. Halatang napahiya sa sarili niyang sinabi. Hindi po ibig sabihin nun na gusto ko kayo. Talaga po. I didn't say you did. Pero ang tono ni Johan ay parang hindi rin kumbensido. Sigurado ka? Napahinto ang dalaga. Opo. Because you're blushing. Ano po? Hindi Bahagyang natawa si Johan. Isang tunog na bihirang marinig sa kanya. Relax, Irina. Hindi ako kinakabahan. You just raise your voice again. Napahawak ang dalaga sa noon niya sa hiya. Hindi ko po alam kung bakit yung tinatanong ang mga ganitong bagay. Curiosity. Di po ko naniniwala. Bahagyang natahimik si Johan sa sagot na iyon. Then what do you think it is? Hindi ko po alam. At hindi ko rin po kailangang alamin. At noong gabing iyon, hindi na halos na malaya ni Irina kung paano natapos ang lahat. Ang alam lang niya, sa mga sumunod na araw ay tila mas naging magaan ang lahat sa pagitan nila ni Johan. Unti-unting lumalim ang kanilang ugnayan at mas naging natural ang kanilang mga pag-uusap at pagsasama. Ngunit isang araw, habang naglilinis si Irina at nang-aalala ang masasayang bagay na napag-usapan nila ni Johan, biglang napawi ang kanyang ngiti. Isang itim na sobre ang aksidenteng nahulog mula sa mesa. Bumagsak ito sa sahig at kumalat ang lahat ng laman nito. Isa-isa niyang nakita ang mga papel, mga litrato, ang larawan ng kanyang ama at ina. Kasunod dito ay ang larawan ng isang wasak na kotse. At sa loob nito ay ang katawan ng isang babae at isang lalaki na magkasamang wala ng buhay. Habang binabasa niya ang unang linya, pakiramdam niya unti-unting nawawala ang hangin sa kanyang dibdib. Vehicular manslaughter case. Involved driver Ramon Galvez. Nanlaki ang mga mata niya, ang ama niya, ang pangalan na ilang taon na niyang hindi nakakita sa anumang opisyal na dokumento. Mabilis niyang ibinaba ang tingin sa susunod na linya. Victims, Mr. and Mrs. Calderon. Parang tumigil ang oras sa paligid niya at sa isang inglap, nagsimulang magdikit-dikit ang mga piraso ng alaala sa isip niya. Ang galit sa boses ito noong unang araw na nakita niyang nahulog ang litrato. Ngunit, bago pa niya mabasa ang buong detalye sa dokumento, ang mga linya tungkol sa aksidente, ang pangalan ng kanyang ama,
At ang mga susunod na pahina na tila may kinalaman sa droga at pagmamaneho habang lasing, biglang nawala ang papel sa kanyang mga kamay. Isang malakas na paghila ang nangyari. Naputol ang pahina. Ang kalahati ng dokumento ay bumagsak sa sahig. Napatingala siya. Nakatayo sa harap niya si Johan. Mabilis ang paghinga nito at mahigpit ang pagkakahawak sa natitirang bahagi ng papel na hawak niya. It's just a past, Irina. Mababa ngunit kontroladong sabi ni Johan. Hindi agad nakaimik sa Irina. Ang mga mata niya ay nanatili sa punit na papel sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itinaas ang tingin sa binata. Past? Parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Past lang. Ulit niya, ngayon ay mas malinaw ang boses ngunit nanginginig. Umigting ang panga ni Johan. I didn't want you to see that. Pero nakita ko na. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi manghina ang tuhod niya. Ang mga magulang niyo. Hindi sumagot si Johan. Hindi niya kailangang sumagot. Dahil malinaw na sa kanilang dalawa ang ibig sabihin ng mga dokumentong iyon. Unti-unting napaatras si Irina. Ang aksidente. Ang mga mata niya ay napuno ng takot at pagkalito. Yun ang dahilan kung bakit niyo ko kinuha dito. Hindi ba? Hindi agad sumagot si Johan. Sa halip, tumingin siya sa mga litrato sa sahig. Ang wasak na kotse, ang police report, ang pangalan ng ama ni Irina, Ramon Galvez. Ang lalaking ilang taon niyang kinamuhian. It happened years ago. Paano ba sikmura na humarap sa anak ng taong pumatay sa magulang mo, Johan? At paano mo nasasabi ang bagay na yan? Ngayon na parang wala lang. Napasinghap ng malalim si Johan. Saglit siya natahimik. Tila naghahanap ng mga salitang sasabihin. Ngunit sa halip na magsalita, tinawid niya ang distansya sa pagitan nila ni Irina at mahigpit niya itong niyakap na parang iyon na lamang ang natitirang lakas niya sa lahat ng nangyari. Mula pa noon, tahimik niyang binantayan ang bawat kilos ng dalaga. Unti-unti niyang nalaman ang mga sugat na matagal nang kinikimkim nito. Ang pagkawala ng kanyang ina na matagal na rin nilamon ng depresyon at ang ama nitong nalunod sa bisyo ng droga. Ngunit habang tumatagal, may isang bagay na unti-unting luminaw kay Johan. Hindi niya inilapit si Irina sa kanyang mundo upang pahirapan ito. Inilapit niya ang dalaga sa kanyang mundo upang ito'y protektahan. Mahal kita. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ramdam niya ang mabilis at tibok ng puso ng binata sa dibdib niya. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Sa simula, gusto kitang gamitin. Gusto mong maramdaman mong mawala ka rin. Napahigpit ang hawak ni Irina sa damit ng binata at napapikit. Pero habang tumatagal, ikaw ang dahilan kung bakit ayoko mangyari yun. Nandalabo ang paningin niya. Hindi niya alam kung dahil ba sa sakit, sa gulat o sa mga saltang ngayon lang niya narinig. Johan. I'm sorry, Irina. Sorry kung makasarili ako. Sorry kung sa simula dinala kita sa mundo ko na may ibang dahilan. Sorry kung hinayaan kitang maniwala na simple lang ang lahat. Mahigpit pa rin ang yakap ni Johan sa dalaga na para bang kung bibitiw siya ay tuluyan na itong mawawala sa kanya. Sorry kung ang unang dahilan ko ay galit. Pero hindi ko na kayang itanggi kung ano naging dahilan ko para manatili ka. Dahan-dahan napapikit si Irina. Naririnig niya ang bawat salita, bawat paghinga ng binata na tila ba matagal na nitong kinikimkim. Hindi ko na kayang makita ang nasasaktan. Hindi ko na kayang isipin na ikaw ang pagbubuntanan ko ng galit na hindi naman sa'yo nagsimula. Unti-unting lumuwag ang yakap ni Johan, sapat para makita niya ang mukha ni Irina. May luha sa mga mata nito. At kung ang kapalit ng lahat ng ito ay mawala ka sa buhay ko, tatanggapin ko yun. Dahil wala kang kasalanan sa ginawa ng ama mo. Hindi agad nakaimik ang dalaga. Ilang sandali siya nakatitig lamang kay Johan. Sa lalaking minsan niyang kinatakutan. Sa lalaking unti-unting nakikilala niya. At ngayon ay nakikita niyang sugatan din pala. Alam mo ba kung anong masakit? At kung bakit masakit? Bahagyang umiling si Johan. Hindi dahil sa nalaman kong totoo, kundi dahil akala ko wala kang ibang dahilan para ilapit ako sa iyo. Napapikit si Johan ng mariin. Meron. At yun ang dahilan kung bakit hindi ko na kayang ituloy ang galit ko. Tahimik silang dalawa. Pagkatapos ay marahang hinawakan ni Irina ang kamay ni Johan. Hindi ko pinili ang lahat na nangyari sa pamilya mo, Johan. Dahil kung babalik ang oras o kung papipiliin man ako, ay pipilitin kong hindi yun mangyari. Alam ko. Pero pinili ko kung sinong mamahalin ko. Nanatiling tahimik si Johan. Tila hindi sigurado kung tama ang naririnig niya.
At doon inilapat ni Irina ang kamay niya sa likod ni Johan upang mas mayakap ito. Sa pagkakataong iyon, hindi dahil sa takot o paggalito, kundi dahil iyon ang gusto niya. At ikaw yun. Napapikit si Johan habang hinahawakan siya ng mas maingat kaysa kanina. Sa loob ng maraming taon, ang galit ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Ngunit sa huli, ang taong inaakala niyang magiging dahilan ng paghihiganti niya, ang siya naging dahilan kung bakit natutunan niyang magpatawad. Mahal kita, sabi ni Irina habang nakatingin sa mga mata ni Johan. At kung pagmamahal man na makakapagpahilom sa lahat, hayaan mo kong manatili. Nanatiling tahimik si Johan. Hindi siya sanay na may taong nagsasabi ng ganoon sa kanya, lalo na ang taong dapat sanay dahilan ng galit niya. Hindi natin mababago ang nakaraan. Hindi ko maibabalik ang mga magulang mo. At hindi ko rin nabuburang ginawa ng tatay ko. Pero pwede nating piliin kung paano tayo mabubuhay pagkatapos nun. Unti-unting napapikit si Johan. Sa loob ng maraming taon, yun ang bagay na hindi niya nagawa. Ang magpatuloy ng hindi kinakaladkad ang galit. Ngunit sa sandaling iyon, habang hawak niya si Irina, parang unti-unting lumuluwag ang bigat na matagal niyang dala. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako sa ganung klaseng pagmamahal. Bagyang napangiti si Irina kahit may luha pa sa mga mata niya. Hindi naman yun sinusukat doon. Pinipili lang. Dahan-dahang hinawakan ni Johan ang mukha ni Irina, parang takot na baka mawala pa ito kapag hindi niya ginawa. At pipiliin mo pa rin ako. Oo. Sa sandaling iyon, tuluyan nang bumigay ang pader na matagal nang itinayo ni Johan sa paligid ng puso niya. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit ng nakaraan, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong handang tumayo sa tabi niya kahit ang alam ang buong katotohanan. At sa pagitan ng galit na matagal ng kinimkim at pagmamahal na hindi nila inaasahan, pinili nilang dalawa ang pangalawa. At iyon ang mas magpatawad at mahilom gamit ang pagmamahal at hindi nakaraan. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.